Dahil sa atensyon sa Iran, hindi naging sentro ng usapan ang Gaza. Pero ilang araw lang ang nakalipas, may sinabi si Pangulong Trump na nagbago nito. Mark, babasahin ko ng malakas ang tweet ni Pangulong Trump o ano mga tawag mo sa post niya sa Truth Social. Ngayon, nagkasundo ang Board of Peace sa ganap na pagdisarma ng Hamas at lahat ng iba pang armadong grupo sa Gaza. Ito ay malaking hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad. Ang kasunduang ito ay mahalagang hakbang para sa bagong pamahalaang Palestino na mamahala sa Gaza at makipagtulungan sa Board of Peace para tulungan ang mga mamamayang Palestino. Patawad sa pagsinghot. Kasabay nito, magkakaroon ng nararapat na seguridad ang Israel dahil hindi nagagamitin ang Gaza bilang base ng teroristang atake. Ito ay isang malaking tagumpay sa pagpapatupad ng Trump 20-point plan. Isa sa gawa ang kasunduan sa maingat na pinagplanuhang mga yugto. Kapag natapos na ang pagdidisarma, aatras na ang mga puwersa ng Israel. Makikipagtulungan ang International Stabilization Force sa bagong puwersa ng pulisya ng Palestina para akuin ang responsibilidad sa pagpapanatiling ligtas ng Gaza para sa mga residente nito at mga karatig nito. Isang taon na mula nang magkaroon ng marahas na digmaan, krisis makatao at malupit na pagkakakulong ng mga bihag. Nakamit natin ang makasaysayang pag-unlad, ngunit marami pang dapat gawin. Nagpapasalamat ako sa mga tagapamagitan. Salamat sa Ehipto, Qatar, Turkiya sa mahalagang pagsisikap. At lalo na sa aking grupo na walang sawang nagtrabaho para sa makasaysayang tagumpay na ito. Ang banta na nagmula sa Gaza noong Oktubre 7 ay hindi na muling papayagang mabuo. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang Gaza ay sa wakas mapupunta sa kamay ng isang bagong pamahalaang Palestino na nagsisilbi sa kanyang mga mamamayan. Binabati ko kayong lahat sa kamanghamanghang tagumpay na ito na sinabi ng lahat na hindi kailanman mangyayari. Sige Mark, gaya ng maiisip mo, masasabi kong 90% ng mga salita sa pahayag na yan ay magpapahalakak sa akin. Pwede mo bang, baka gusto mong ipaliwanag kung anong dahilan kung bakit ako? Sabihin na nating napaangat ang kilay ko. Hindi ko pwedeng magkunwaring. Alam ko laging iniisip mo, Ruthie, pero ito ang masasabi ko. Tama ba? Maaring sabihin ng isang mapagbigay na Israeli na parang sobrang ganda para maging totoo. Malapit nang magdesarma ang Hamas. Iyon ang layunin ng Israel sa digmaan. Magkakaroon ng bagong pamahalaan sa Gaza, hindi Hamas. Isa pa yon sa mga layunin ng Israel sa digmaan. Magkakaroon tayo ng kapayapaan at pagkakapatiran. Hindi na banta ang Gaza sa Israel, na isa rin sa layunin ng Israel sa digmaan. Marami sigurong tao sa Israel at mga labis na pabor sa Pangulo ang sasabihing parang sobrang ganda nito para maging totoo. At ano ang palatandaan na mangyayari talaga ang alinman dito? Mayroon bang kahit anong ebidensya na handang isuko ng Hamas ang kanilang mga armas? Mayroon bang kahit anong ebidensya na handang isuko ng Hamas ang kanilang kapangyarihang pampulitika sa Gaza? Mayroon bang kahit anong ebidensya na isusuko ng Hamas ang kanilang jihad laban sa Israel, sa mga Hudyo at sa lahat ng iba pa? Sa madaling salita, ano ang batayan ng pahayag ng Pangulo? At malinaw na may narinig siya mula sa binanggit niya sila, ang mga tagapamagitan, Egypt, Turkey, Qatar, tama? Pero hanggang saan ito? Luma na lang ba itong inuulit-ulit? Batay sa alam ko, hindi susuko ng Hamas ang kanilang armas dahil kapag ginawa nila yon, papatayin sila ng mga kalabang pampulitika sa Gaza. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na hindi nila babaguhin ang ideolohiyang jihadist na gustong wasakin ng Israel at pumatay ng maraming Hudyo hanggat maaari. At gusto kong maniwala sa Pangulo. Sana totoo ang sinasabi niya. Pero lahat ng nararamdaman ko ay nagsasabing hindi ito magiging isang makasaysayang tagumpay. Ako, sa ngayon, hindi ko nakikita na magkakaroon ng makasaysayang tagumpay. Sige, una sa lahat, ang nakaka-interes dito at sa tingin ko dapat malaman ng lahat, baka hindi alam ng mga nanonood, pero ang Israel ay hindi kasali sa planong ito. Isa itong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Hamas, sa totoo lang. At ang lupon ng kapayapaan ay may iba't ibang miyembro. Ngayon, hindi kasali ang Israel dito, pero si Pangulong Trump at ang kanyang grupo ay nagsumite at ginawa na ito noon. Isinumite ang mga kondisyon ng kasunduan sa Israel para suriin at marinig ang opinyon nila tungkol dito. At ang alam natin tungkol sa pinakabagong anunsyo ay hindi masyadong natuwa ang gobyerno ng Israel tungkol dito. Pero hindi naman talaga yon mahalaga.
At ang dahilan ay sinabi na ng Hamas na hindi sila pumayag doon. Parang Iran lang din ito. Tuwing sinasabi ni Trump na malapit na tayong magkaroon ng kasunduan, sasabihin naman ng Islamic Republic na hindi, wala pa. Kaya sa pagkakataong ito, muli, ang Hamas ay ipapatugtog natin na yon ang isang clip ng isang mataas na opisyal ng Hamas na si Ghazi Hamad. Nakakatuwa, Ghazi ang pangalan niya. Parang Gaza, si Ghazi Hamad, at in-interview siya ni Piers Morgan. Pakinggan muna natin sandali kung ano ang sinabi niya at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang naging tugon ni Punong Ministro Netanyahu tungkol dito. Ang Hamas ay isang organisasyon ng paglaya na hindi gumagawa ng krimen o pumapatay ng sibilyan. Palagi namin sinisikap palayain ang aming lupain kalokohan mula yan, sa Ginoong pananakop. Hamad. Sabihin kong 100%, sigurado ako na 100%. Hindi kami gumawa ng krimen sa mga sibilyan. Maaaring nagkamali pero hindi yon pulisya ng Hamas. Handa ba talagang mag-disarma ang Hamas? Maaari kong kumpirmahin na hindi namin binago ang aming pag-iisip, ang aming layunin na wakasan ang okupasyon, na ipagpatuloy ang pagtatapos ng okupasyon kasama ang mga paksyong Palestino dahil ito ang aming banal na misyon upang wakasan ang okupasyon. Napag-usapan lang namin ang pag-iimbak ng mabibigat na armas sa ilalim ng pambansang komite, period. Wala kaming tinalakay na ibang termino, disarma o iba pa. Pwede ba ako magkomento? Paalala lang, karamihan siguro sa ating tagapakinig ay alam na. Pero kapag sinabing lumalaban ng Hamas para wakasan ang okupasyon, hindi nila tinutukoy ang Gaza o West Bank. Judea at Samaria. Ang tinutukoy nila ay ang Israel mismo, bago pa ang 1,967. Ibig sabihin, para sa kanila, okupado ang Tel Aviv. Para sa kanila, okupado ang Haifa at Beersheba. Sa madaling sabi, hindi ito usapin ng pakikipaglaban para sa isang estadong Palestino sa West Bank at Gaza. Sa okupasyon, ang ibig sabihin ni Ginoong Hamad ay walang Israel. Pero gusto kong sabihin na baka ito ay magbigay sa iyo ng kaunting pag-asa, Ruthie, o kahit papaano ay mabawasan ang pagiging pesimista mo tungkol sa sinabi ng Pangulo. Maingat kong pinakinggan lahat ng binasa mong salita mula sa Truth Social niyang pahayag. At sinabi ng Pangulo na magsisimula ng umatras ang Israel mula sa Gaza. At sinabi niya kapag natapos na ang demilitarisasyon. Yan ang sinabi ng Pangulo. Kung yan nga ang tunay na patakaran ng Amerika at sinabi ito ng Pangulo, ibig sabihin, hindi dapat mag-alala ang Israel dahil wala naman silang inaasahang gawin, maliban kung mauna munang mag-demilitarize ang Hamas. Hawak na rin natin ngayon ang halos 60% ng Gaza. Ang kontroladong lugar natin ay katabi ng teritoryo ng Israel, kaya nasa buffer zone ang mga puwersa ng Israel para protektahan ang mga sibilyang Israeli. Magandang sitwasyon ito para sa Israel. Mas napoprotektahan natin ang hangganan at ating mga tao. Kung sabi ni Pangulong Trump, hindi niya pipilitin ang Israel umatras. Kailangang matapos muna ang demilitarisasyon. Gisingin mo ako kapag seryoso nang nagdemilitarisa ang Hamas. Sige, una sa lahat, banggitin lang natin ulit ang isang bagay tungkol sa kaakit-akit na lalaking ito, si Ghazi Hamad. Alam mo, sinabi lang niya kay Piers Morgan na hindi sila pumapatay ng tao o kung ano man ang sinabi niya. Pero siya rin ang parehong tao. At alam ko ito dahil ilang beses mo siyang kinuwot noong ikaw ay tagapagsalita sa opisina ng punong ministro noong taon pagkatapos ng Oktubre 7. Ipinagmamalaki pa niyang sinabi, Hamas, uulitin at uulitin namin ang ginawa noong Oktubre 7. Kaya, alam mo minsan, iba ang sinasabi ng mga tao sa Hamas sa Arabic at Ingles. Paminsan, inaamin pa nila sa Ingles ang sinabi nila sa Arabic. Pero ito ang ikinababahala ko. Maaring tama ang sinabi mo tungkol kay Pangulong Trump, pero hindi yun totoo sa Board of Peace at sa kanilang pinuno. Nikolai Miladonov, kung tama ang pagbigkas ko, nainis siya kay punong ministro Netanyahu. Sumulat siya ng liham at sinabi, alam nyo, sobra na ang pinapatay niyong mga tauhan ng Hamas sa Gaza. Dapat niyong itigil. Sinusubukan naming ayusin ito. Pagkatapos, pumunta siya sa Israel at nagkaroon sila ng pagpupulong noong Agosto 3, Lunes. Nayon ay Miyerkules, Agosto 5 at nagre-record tayo. Kaya nang nagkaroon sila ng pagpupulong, lumabas sila mula sa pagpupulong at medyo gumaan ang sitwasyon. Bakit nga ba medyo gumaan? Dahil ayon sa draft ng mga kondisyon ng 15 puntong plano na isinumite kay Netanyahu, ayon sa planong iyon, hindi ito gaya ng sabi mo o kahit paano binigkas ni Trump.
Ang nakasaad ay aatras ang Israel habang nadidisarma ang Hamas. Sa tuwing bahagyang madidisarma ang Hamas, bahagyang aatras ang Israel. Pero sabi ni Netanyahu, hindi kami gagalaw kahit 1 pulgada hanggat hindi sila lubusang nadidisarmahan. May isa pang problema. Ayon sa mga ulat ng mga eksperto sa usaping Arabo, ang problema sa planong ito, hindi naman talaga kailangan mag-disarma ng lubusan. Pwede pa rin silang magmay-ari ng personal na baril. Mga bagay na ganon tulad ng sarili nilang mga armas sa kanilang bahay. Hindi sila pwedeng magkaroon bilang isang grupo. Hindi sila pwedeng magkaroon bilang isang puwersang militar. Kaya isa pa yon sa mga pinagtatalunan ni Netanyahu at Vladanov. Paglabas ni Netanyahu sa pagpupulong, sinabi niyang, sige, meron tayong na napagkasunduan na namin ng Board of Peace na walang magaganap na pag-atras hanggat hindi pa natatanggalan ng armas ang Hamas. Pero medyo malabo ang definisyon ng disarm, una sa lahat. At pangalawa, ang hindi maganda. Bahagi ng kanilang pagpupulong ay tila pumayag si Netanyahu na itigil ang mga pamamaslang na may tiyak na target sa mga terorista ng Hamas sa Gaza, na itigil ang pagtugis sa kanila. At sa halip, patayin lamang ang mga lalabas. Alam mo na, yung mga gagapang palabas mula sa mga tunnel at lalapit sa mga tropang Israeli. At paano natin nalaman na pumayag si Netanyahu dito? Dahil pagkatapos ng pagpupulong na yon, tumigil ang mga pamamasalang na may tiyak na target. At ito ay pagkatapos ng mga kilalang bihag, mga pinalayang bihag, mga nakaligtas sa nakakatakot na masaker at pagkakabihag. Ang kanilang mga dumakip, isa-isa, ay napatay ng IDF. At mabuti yon, kaya nakakabahala talaga ang lahat ng ito. Pero pagkatapos mong sagutin yan, pag-usapan naman natin hindi tungkol sa Hamas. Halos lahat ay sang-ayon na terorista sila, kundi tungkol sa Palestinian Authority sa Gaza. Sige, tuloy ka. Kaya ang una mong nabanggit ng tama, Ginong Hamad, isa sa mga leader ng Hamas na nagsabi, alam mo, walang inosenteng tao ang napatay noong Oktubre 7 at iba pa. Kaya palagi akong naniniwala nung ako ang tagapagsalita ng pamahalaang Israeli na ang pinakamabuting gawin para sa public relations ng Israel sa ibang bansa ay hayaan ang mga tao ng Hamas na magsalita para sa kanilang sarili. Isa sa mga problema ay bihira silang magsalita. Kadalasan ay dumadaan sila sa mga kinatawan, UN organizations na naapektuhan ng Hamas, mga doktor, at mga tinatawag na human rights activists. Pero kapag mismo mga taga-Hamas ang nagsalita, sila ay nagmumukhang katawa-tawa o hindi nila kayang itago kung sino talaga sila na sila ay mga panatikong jihadista. Tama ba? At sang-ayon ako na magsalita si G. Khamenei ng madalas hanggat maaari. Ang problema ay nagtatago sila. Sa tingin ko, naiintindihan nila na may mga problema sa paraan ng kanilang pagpapakilala sa sarili nila kung sino talaga sila. Hinihikayat ko ulit ang media na kapanayamin si G. Khamenei para marinig ng lahat ang opinyon niya kay Miladnov. Gusto ko sabihin sa iyo, Ruthie, siya ang UN coordinator para sa proseso ng kapayapaan sa gitnang silangan sa Jerusalem. Ang mga gumanap ng ganitong papel ay kadalasang nagkaroon ng masamang relasyon sa Israel at sa pamahalaan nito. Lahat sila ay tiningnan bilang, alam mo, sobrang pro-Palestinian sila at hindi sila itinuturing na katanggap-tanggap ng gobyerno ng Israel. Tama ba? Oo, sa ibang salita, hindi sila Si? tiningnan bilang. Naalala ko nung natapos ang termino niya sa pareho posisyon sa UN. Inimbitahan siya sa opisina ng punong ministro para sa isang pamamaalam na pagpupulong kasama ang punong ministro. Sa opisina, Foreign Ministry, at buruk na siya ng pambansang seguridad. Pakiramdam ay sa wakas nagpadala ang UN ng isang tao. Baka aksidente lang o di sinasadya. Pero isang tao na akala namin ay maaari naming makatrabaho. Hindi ibig sabihin na sang-ayon siya sa lahat ng ginagawa namin o sang-ayon kami sa lahat ng ginagawa niya. Pero inisip namin na may kausap kaming seryoso. Ang simpleng katotohanan na siya lang ang inimbitahan at nagkaroon ng farewell meeting na wala ang mga nauna sa kanya, nagpapakita na iba siya. Iba talaga reputasyon niya. Kilala siyang patas. Sayang, hindi ganun lahat sa UN. Kaya sa tingin ko, parang nagkataon lang na siya ang napili ng mga Amerikano. At sa palagay ko, may pahintulot din mula sa Israel na siya ay magiging katanggap-tanggap bilang pangunahing tao para sa Board of Peace. At para sa lahat ng ito, alam mo, dahil kahit may background siya sa UN at namuno rin siya ng think tank sa Emirates ng ilang panahon. Sa huli, nakita ng Israel na siya ay pwedeng makatrabaho. At dahil may ganoong relasyon doon, at dahil gusto ni Pangulong Trump na magtagumpay ito, sa tingin ko, dapat alam ng Israel kung paano laruin ang laro ito.
Siguro nagiging cynical tayo na hindi ito magtatagumpay dahil walang gagawin ng Hamas, tama? Kailangan nating alam kung paano laruin ang larong ito para malinaw ito sa lahat, lalo na kay Pangulong Trump, na Hamas ang sumisira dito, hindi Israel. Sa madaling sabi, tayo, at sa tingin ko si Netanyahu ay maingat, kalmado at tama ang paghawak niya sa sitwasyon. Tama? Dapat malinaw na ang Hamas ang hindi tumutupad sa dapat nilang gawin tungkol sa huli mong punto sa targeted killings. Ayos ba? Simula nung huli niya ito makausap, sabi mo walang targeted killings. Pero noong linggo bago yon, may ilan ang nangyari. At pagkatapos, pwedeng magkaroon ng mga panahon ng katahimikan dahil kailangan munang magkaroon ng pagkakataon. Tama? Kailangan mong makita na lumabas sa taguan ang isa sa mga taong ito. At kailangan kong sabihin ng direkta na kung may leader ng Hamas na lumabas sa taguan at alam nating siya mismo ang responsabale sa massacre noong ika-7 ng Oktubre. Sa tingin ko, ang idea na hindi siya papatayin ng Israel sa kasalukuyang sitwasyon, sasabihin ko sa leader ng Hamas, lumabas ka. Inasahan ko pa rin aalisin siya ng Israel. Sa tingin ko, dapat nilang malaman na hindi agad dapat paniwalaan ang sinabi mo. Para sa kaligtasan nila, hindi dapat agad paniwalaan ang sinabi mo. Sa palagay ko, kung may seryosong terorista na kaya nating alisin, gagawin pa rin natin. Sige, kasi meron tayong sariling definisyon kung ano ang defensive evaporation. Tama? Sana yung Tama. malabong mga salita na ito, na yung dahilan kung bakit sinabi ni Netanyahu sa mga tropa na maghinay-hinay muna ngayon sa Gaza ay dahil kakalabas lang niya mula sa meeting na yon. At parang sandali lang, maghinay-hinay muna tayo saglit at itutuloy natin pagkatapos at aalamin natin kung ano ang gagawin. Sige, ayos lang. Pero ganito kasi. Gusto ko lang questionin ang isang bagay na madalas nating pinagtatalunan. Paulit-ulit mong binabanggit ang Hamas. Kalimutan muna natin ang Hamas. Una sa lahat, ang magandang balita ay talagang nagkaroon tayo ng kamanghamanghang tagumpay sa Gaza kahit ano pa ang sabihin ng mga kontra kay Netanyahu. Hindi lang ito tungkol sa pagkontrol natin sa 60 hanggang 70% ng teritoryo sa Gaza. Napuksan na natin ang maraming terorista at bumabalik na ang mga tao sa katimugang Israel sa kanilang mga tahanan. Ligtas na ngayon. Kaya iyon ang magandang balita tungkol sa digmaang iyon, lalo na dahil wala nang natitirang bihag na naging problema dahil anumang pag-atake na ginawa natin sa Gaza, nalagay sa panganib ang mga bihag. Pero ngayon, wala na sila. At malaking tulong ito sa atin. Kalimutan na natin ang Hamas. Gusto kong pag-usapan ang iba pang mga grupo at ang Palestinian Authority at ang Board of Peace. At itong huwad na ideya na magkakaroon daw ng pulisya ang isang gobyernong Palestino. At ang gobyernong Palestino ay mga teknokrat na mangongolekta ng mga armas at magpapatunay na ang Hamas ay nadidisarma at babantayan ang Hamas. Naranasan na natin yan dati. Ang Palestinian Authority, sila ay terorista at sinusuportahan ang nangyari noong Oktubre 7. Ang pinagkaiba lang nila sa Hamas ay galit sila sa Hamas at itinapon sila ng Hamas mula sa mga bubong sa Gaza noong 2005 at 2006 matapos umatras ang Israel mula sa Gaza. Magkaribal sila. Pero pagdating sa kagustuhang lipulin ang estado ng Israel at mga Hudyo, pareho sila ng layunin. At ang Iran, siya nga pala, naglabas din ng pahayag ang Islamic Republic tungkol sa Board of Peace at 15 puntong plano. At sinabing kalokohan ito, hindi magdidisarma ang Hamas. Pagkatapos ng lahat, sabi ng Iran, kilala namin sila at sila ang mga tao namin. Okay, na yon ang dahilan kung bakit ko ito binabanggit ay dahil kasama sa planong ito ang pagbibigay ng armas sa mga Palestino. Masama yan, naranasan at ginawa na natin yan sa Oslo Accords. Inarmasan natin sila, pero pinapatay nila tayo gamit ang mga armang yon. Ilusyon lang ang entidad ng Palestino. Na magiging mapayapa ay hindi totoo. At paano natin nalalaman yon? Bukod pa sa ibang mga dahilan, hindi lang dahil sinasabi nila ito sa lahat ng bagay, sa kanilang mga pahayagan, sa kanilang mga aklat sa paaralan, sa lahat ng ginagawa nila. Direkta nilang sinasabi ito. Alam din natin ito dahil walang ibang bansa, lalo na ang mga bansang Arabo, na gusto sila. Si Punong Ministro Netanyahu ay kakagawa ng mahabang podcast kasama si Gadi Taub, isang Israeli intellectual na nagsusulat para sa JNS. Magaling siya at may matagumpay na podcast sa Hebreo. Sinabi ni Punong Ministro Netanyahu sa kanya ngayong linggo, alam mo, ang tanging iba pang bansang hindi pinapayag ang umalis ang mga taong gustong umalis ay ang Hilagang Korea, sabi niya yan. Ngayon, maraming taga-Gaza ang gustong umalis dahil impyerno na doon na sila rin ang gumawa.
Sila ang lumika ng sarili nilang impyerno, nagsimulang pumatay ng mga Hudyo, kaya kinailangan naming atakihin sila. Gusto nilang umalis, pero walang tumanggap sa kanila. Walang bansang Arabo. Bakit? Dahil alam ng mga bansang Arabo na saan man sila pumunta, ginagawa nilang, alam mo na, basura ang lugar. Ayaw rin ng hari ng Jordan sa kanila dahil tinatrato niyang parang pang-5 klase ang mga Palestino sa bansa niya. Natatakot siyang pabagsakin siya ng mga ito. Kinamumuhian din ng ibang mga bansa ang mga Palestino. Kaya, at ang ginagawa nila ay paulit-ulit nilang sinasabi na dapat magkaroon ng estado ng Palestino sa tabi ng Israel dahil ayaw nila. Sabi nga ni Netanyahu, gusto nilang si Israel ang sisihin kapag may problema. Laging si Israel ang tinuturo kapag may hindi maayos. Madalas nating makita na ganoon ang nangyayari. Kaya gusto kong tumugon, Ruthie. At may ilang bagay na sang-ayon ako at may ilang bagay na hindi ako sang-ayon. At may ilang bagay na talagang hindi ako sang-ayon at may ilang bagay na medyo hindi ako sang-ayon. Pero una sa lahat, tama ka na ang kasalukuyan sitwasyon, maaaring hindi ito magtagal sa pangmatagalan. Pero ang kasalukuyan sitwasyon kung saan kontrolado ng Israel ang 60 hanggang 70% ng Gaza at malaking nabawas o nasira ang militar ng Hamas, tama? Maganda ang sitwasyon para sa Israel. Napatay na ang maraming leader nila at nandoon ang ating sundalo sa buffer zone para pigilan ang pag-atake sa mga sibilyan. Sa madaling salita, maganda ang kalagayan ng Israel ngayon. Kung ikukumpara mo ang sitwasyon ngayon sa Gaza sa Oktubre 6, 2023, mas maganda na ang ating estratehikong kalagayan. Ang Hamas ay hindi na kasing lakas ng dati bilang banta sa Israel. Dapat natin itong ipagpasalamat. Maraming mga sundalong Israeli ang naglingkod at lumaban, ngunit may ilan ding namatay at nasugatan. Natural lang yon. Pero tiyak na mas maganda ang sitwasyon na yon at hindi bibitawan ng Israel ang magandang kalagayang yon. Hindi ito basta-basta, pero kailangan munang may malaking pagbabago bago pag-isipan ng Israel ang pag-atras. At kailangan talagang sabihin yan. Sabi mo, at naiintindihan ko kung bakit na sobrang mapagduda ka tungkol sa gobyernong Palestino na itatatag sa Gaza ayon sa kasunduang na pagkasunduan. At dito gusto kong sabihin ng isang bagay. Ang kasunduang iyon, nailabas natin lahat ng bihag, pati ang huli, dahil sa kasunduan. Posibleng nakatutok ang publiko ng Israel sa pagpapalaya ng mga bihag at naiintindihan natin kung bakit na hindi natin tiningnan ang maliliit na detalye. Pero ang maliliit na detalye ay nagtatakda ng pagtatatag sa loob ng balangkas ng pagdidisarma sa Hamas. Yun ay, alam mo, kinakailangan bago ang lahat ng iba pa, ang pagtatatag ng isang sibilyang sariling pamahalaan ng mga Palestino na isang bagay na sinabi ng pamahalaan ng Israel na bukas sila mula pa noon. Hindi ang PA. Hindi ito dapat ang PA. Hindi ito dapat nasa ilalim ng PA. Sa katunayan, isa sa mga taong madalas pag-usapan, alam mo na mamuno rito ay isang tao na may masamang relasyon sa PA at alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Kaya tingnan natin kung paano ito mauwi. Malinaw na itong tinatawag nilang technocratic government o ang opisyal nilang pangalan ay National Committee for the Administration of Gaza. Tama? Yan ang buong pangalan nila. Pero sinasabi ng mga tao na ito ay komite ng mga teknokrata na, alam mo, sisiguraduhin na ihahatid ng pagkain, dumadaloy ang tubig, at nakokolekta ang basura. Tama? Hindi sila magiging bahagi ng PA o Hamas, kundi magkakaroon ng lokal na pamahalaan, parang municipal government para sa mga taga-Gaza sa panandaliang panahon. Paano sila magkakontrol kung may baril ang Hamas? Sagot? Hindi. Parang Lebanon bago ang digmaan, kontrolado ng Hezbollah at walang kapangyarihan ang gobyerno. Kaya napakahalaga nito kung gusto mong umusad. At ito ang dapat ipaglaban ng Israel, tama? Lahat ay nakasalalay sa pagdisarma ng Hamas. At ang inaasahan, syempre, ay hindi nila gagawin. Hindi sila papayag na gawin ito. At dahil dito, ang buong planong ito ay naipit at hindi uusad. Isang huling bagay tungkol sa mga Palestino na sinabi mo ng napakaganda, at alam mo, gusto ng mga Palestino na umalis. Kung papayagan mong umalis ang mga Palestino mula Gaza, syempre, aalis sila. At ang malaking problema ay walang gustong tumanggap sa kanila. Yan ang katotohanan. Walang gustong tumanggap sa kanila. Sinabi mo na ng pahapyaw pero gusto ko pang pag-usapan ito ng mas detalyado. Sa tingin ko, napag-usapan na natin ito dati sa podcast. Ayaw ng mga Jordanian sa kanila dahil sinubukan nilang maglunsad ng revolusyon sa Jordan para pabagsakin ang monarkya. Tama? Ginawa nila yon. At muntik na silang magtagumpay sa kasamaang palad. Ayaw din sa kanila ng mga Lebanese dahil sa ugali ng mga Palestino na nagpasimula ng digmaang sibil sa Lebanon. Ang mga tao sa Gulpo, lalo na sa Kuwait pero hindi lang doon, tandaan kung gaano kasuporta at nagpapasalamat ang mga Palestino sa Gulpo. Nang salakayin ng Iraq ni Saddam Hussein ang Gulpo at agawin ang kalayaan ng Kuwait,
Tama ba? Naalala ng mga tao ang mga bagay na ito. Sa Ehipto, nakikita nila ang mga taga-Gaza bilang Hamas na bahagi ng Muslim Brotherhood, ang grupong sumubok pabagsakin ng rehimeng militar ni General Sisi sa Ehipto. Dahil dito, kahit nakikisimpatya ang mga tao sa Arabong mundo, may mga alinlangan pa rin. Pakitang tao lang sila. Ayaw nilang mapalapit ang mga Palestino dahil nagdudulot ito ng problema. At sa buong kanluran, maaring meron kang, 1 milyong tao sa mga lansangan ng, Paris, na nagpoprotesta para sa mga Palestino. Oo, at sa iba pang mga lungsod sa kanluran. Pero gusto ba talaga ng mga Europeo at iba pang taga-kanluran na pumunta sa kanilang mga bansa ang mga Palestino mula Gaza na edukado sa sistemang pang-edukasyon ng Hamas? At ang sagot ay malenaw na hindi. Nakita natin ang reaksyon sa 60,000 taga-Morocco na tumawid sa hangganan papuntang Espanya. Biglang sinabi ng buong Europa, hindi namin gusto ang mga taong ito. Hindi lang sa Espanya, kundi sa buong kontinente. Kaya sa tingin ko, iyon ang trahedya. Ang tunay na trahedya ay kung papayagan ng mga taga-Gaza na umalis. Siyempre, aalis sila. Ngunit walang may gusto sa kanila. At isa sa mga dahilan nito ay ang naging asal ng mga Palestino noon, kahit hindi ito personal na kasalanan ng mga refugee. Ang naging asal ng mga Palestino kapag nasa labas ng Gaza at iba pa ang dahilan. Tingnan mo, pwede nating pagdebatehan ang puntong ito tungkol sa sinabi ng maraming mga nagbalik na bihag, yung mga nakaligtas. Ayon sa kanila, walang inosenteng sibilyan sa Gaza at walang tumulong sa kanila. At alam natin kahit noong Holocaust, sige na, may mga matutuwid na hentil na isinugal ang buhay para itago at protektahan ang mga Hudyo at ilihis ang mga Nazi palayo sa kanila. May mga matutuwid na hentil. Marami. Sa Gaza, wala ni isa. Walang babae, walang bata, walang matandang babae, walang matandang lalaki. Walang tumulong sa mga bihag na iyon. Kung tutuusin, pinagtawanan pa nila sila. Binato pa nila ng bato. Ginawa nila yon. Kasabwat sila. Na yon, syempre, hindi mo pwedeng sabihing bawat tao. At alam mong hindi ko sinasabi yon, alam kong parang malawak na paglalahat ito. Pero hindi ito ganap na paglalahat. At dito ako bumabalik sa mga Palestino sa Ramallah, ang Palestinian Authority. Ginamit din ang mga aklat-aralin sa paaralan sa pagtuturo sa Gaza. Alam mo, papatayin mo ang 2 Hudyo at papatay ka pa ng 2 pang Hudyo. Ilan na lahat yon? At ang antisemitismo, pagiging laban sa Israel, pagpatay at pag-aalay ng sarili para kay Allah. Na yon, paano kung pinalaki mo ang mga anak mo mula pagkabata na ang hangarin ay maging martir para kay Allah? Hindi maiwasan na magiging ganoon sila. At sa ganung pananaw, naiintindihan ko kung bakit walang inosenteng sibilyan sa Gaza na pinalaki ng lubos sa ganoong barbarikong ideolohiya. At kaya't aabutin pa ng panahon bago tuluyang mawala ang radikal na pag-iisip. Sige, sa puntong yon, anuman ang gusto mong sabihin, Palestino man o hindi, sa ngayon, hindi pa yon nangyayari. At kung tutuusin, ang digmaan sa Gaza ay naging dahilan, kaya maraming tao sa kanluran ay naging radikal at nagsimulang magsalita gaya ng nasa mga aklat-aralin sa mga paaralang Palestino. Tama ba? Nasa halip na i-de-radicalize ang Gaza. At Ramallah at mga lugar na kagaya nyon, ang kanluran naman ang nagre-radicalize sa mga tinatawag na makapalestinong tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Kuno ulit kuno. Kaya nakakabaliktad na ang mga bagay-bagay. Pero isang bagay ang alam natin. Kapag sinabi mong hindi ito magiging Palestinian Authority, sige, pareho lang yan, isang Palestinian na entidad. Una sa lahat, hindi lang Hamas ang teroristang grupo sa Gaza. May Palestinian Islamic Jihad at iba pang grupong posibleng hindi mo pa kilala. At ang punto ay, ang pagbibigay ng armas sa kahit sinong teknokratikong Palestino ay magbabalik sa atin sa Oslo Accords. Hindi ka maaring magkaroon ng puwersa ng pulisya ng Palestino. Muli, hindi hanggat hindi sila natatanggalan ng radikalisadong pag-iisip. At hindi pa sila ganoon. Sige, hindi pa nababago ang kanilang kaisipan. Kaya napakadelikado nito. Nang sinabi mong pumayag ang gobyerno ng Israel dito, sige. At by the way, hayaan mong sabihin ko pa ang isang bagay. Hindi ang kasunduang ito ang nagbalik ng lahat ng mga bihag. Ito ay dinhal sa puwersang militar ng Israel. Na siyang nabigay daan para maging posible ang kasunduan. Eksakto. Eksakto. Ako lang. Alam ko gusto ng Trump akuin lahat ng kredito sa pagpapalaya ng mga bihag. Pero ang mga anak natin ang lumaban sa Gaza para maibalik sila. Dapat silang kilalanin. Ito ang tuluyang nagpatibay sa kasunduan. Pero ito ay dahil sa pressure ng militar. Pressure ito ng militar ng Israel. Sa tingin ko, mahalagang punto ito. Oo, sang-ayon ako ng 100%. Sa tingin ko, kung walang pressure ng militar ng Israel, kontrolado pa rin ng Hamas ang Gaza. Tama?
Naalala ko, huling Oktubre 2023, noon, ilang linggo pa lang ang digmaan. Noon pa lang ang kalihim general ng UN na buti na lang at magre-retiro na at matatapos na ang kanyang trabaho sa ika-31 ng Disyembre ngayong taon, si Guterres sinabi niyang makataong tigil putukan. Sa madaling salita, pwede nila tayong atakihin, pwede silang tumawid ng hangganan, pwede silang magmasaker, pwede silang pumatay, pwede silang manggahasa, pwede silang magpugot ng ulo, pwede silang sunugin ng buhay ang mga tao. Pwede silang kumuha ng mga bihag. Pagkatapos sumagot ang Israel, na yon ceasefire na. Napakabaliw ng sitwasyon. Gusto ko sanang tapusin ito dahil paubos na ang oras sa pamamagitan ng isang kwento para sa iyo, Ruth. Sige po. Minsan akong nakatagpo ng isang moderatong Palestino. Bakit siya tinawag na moderatong Palestino? Dahil pumayag siyang makipagkita sa mga Israeli, di ba? Iyan ang definisyon ng isang moderatong Palestino. At sinabi niya sa akin ang sumusunod na pangungusap na ating susuriin, magkakaroon tayo ng maikling pagsusuri dito. Sabi niya, Mark, alam kong labis nagdusa ang mga Hudyo sa Europa. Pero bakit kailangan lutasin ng Europa ang problema nila sa mga Hudyo sa kapinsalaan ko? At ano ba talaga ang sinasabi niya? Sinasabi niya, naiintindihan ko na nagdusa ang mga Hudyo, pero sa totoo lang sinasabi niya na hindi lehitimo ang Israel. Ngayon, ang komento niya ay may ilang punto at sinusubukan niyang maging magalang sa akin. Sinusubukan niyang iparating na gusto niyang magkaroon ng kapayapaan at iba pa. Naiintindihan ko. Ang unang bagay na kailangang sabihin, sabi niya, alam kong nagdusa ang mga Hudyo sa Europa. Hindi niya nabanggit ang pagdurusa ng mga Hudyo sa gitnang silangan tulad ng sa Iraq, Syria, Lebanon, Ehipto at Algeria na nakaranas din ng paghihirap dahil sa Arabong nasyonalismo, pro-Nazismo, mga pogrom at mga kaguluhan. Maraming beses silang pinalaya sa kanilang bansa at nakaranas ng masaker. Pero ayaw pag-usapan dahil sinasabing mahal na mga Arabo ang mga Hudyo. Iyon ba ang gustong iparating niya? Hindi naman totoo. Pero hindi niya pinapansin. Kasabay ng ikalawang digmaang pandaigdig noong nagaganap ang Holocaust. Ang opisyal na pamunuan ng Palestinong pambansang kilusan, ang lider politikal ay si Haj Amin al-Husseini, isang lalaking nagtaguyod ng Palestino at ginugol ang digmaan sa Berlin. Nag-recruit ng mga tropang Muslim sa Yugoslavia para lumaban sa hanay ng Waffen-SS, tama? At wala kaming kaugnayan doon bilang mga Palestino. Pareho ring leader na Palestino. Pagkatapos ng digmaan, nakatakas siya sa Europa at hinahanap bilang kriminal ng digmaan, al-Husseini. Nakaraos siya sa Ehipto at Gaza. Alam ng lahat na hinahanap siya ng mga alyado bilang kriminal ng digmaan at gusto siyang litisin sa Nuremberg. Tama ba? Inihalal siya bilang pangulo ng pamahalaan ng buong Palestina sa Gaza. Tama ba? Kahit may ganoong record, kaya nang sabihin niya, alam namin na napatay ka sa Europa. Sabi pa, neutral ka raw. Mga tagapanood lang kayo. At panghuli, pag sinabi niya sa akin, alam kong naghirap ka. Bakit mo kailangang magnakaw? Bakit mo kailangan sa akin ilabas ang galit mo? Tama ba? Sinasabi niya na hindi lehitimo ang Israel at ito raw ay moderate na boses. Sabi niya, bakit mo kailangan kunin ang bansa ko at kami pa ang magbabayad? Sa lohika niya, kami ay mga dayuhang nanghihimasok lang. Kami mga sumisingit lang. Ako ba ay sumisingit? Sumisingit? Nahihirapan ako sa mga salita ko ngayon. Ang ideya ay kami ay hindi lehitimo. Tama ba? Dumating kami at kinuha ang isang bagay na hindi amin. At kung dumating kami at ninakaw ang lupa ninyo, tama ba? Kahit na kami ay naghirap, tulad ng maraming kriminal na naghihirap, tama ba? Maaring nakaranas ng sexual na abuso ang isang rapist. Ang magnanakaw naman, baka sobrang hirap kaya napilitang magnakaw para sa mga anak. Pero nagnakaw pa rin kami at mali yun. At anong sinasabi niya? Maaring naghirap ka, pero dumating ka at ninakaw mo ang lupa ko. Pasensya na. Ang pagdeny sa ugnayan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel ay pagtanggi sa kasaysayan at realidad. Tama ba? Sa tingin ko, masasabi kong ito ay anti-Semitiko dahil binabaliwala nito ang ugnayan ng mga Hudyo sa Judea kung saan kami nagmula at kung saan galing ang salitang Hudyo. Hindi makatuwiran ang baliwalain ang isang bagay na napakalakas at totoo, kaya napupunta ito sa ibang mundo. Oo, tama. Parang binabalewala ang Biblia at kasaysayan, pero araw-araw may natutuklasan tayong arkeolohikal na ebidensya na nagpapatunay sa Biblia. Katutubo kami rito, mga Hudyo kami. Ito ang ating sinaunang kasaysayan, kaya tama ka. Isa itong malaking kasinungalingan. Hanggat hindi sila na-deradicalize at gaya ng madalas kong sabihin sa'yo, doon ko tatapusin ito. Hindi ko nakikita mangyayari ito habang buhay pa ako. Pero titingnan natin. Oh Ruthie, handa akong tanggapin na baka hindi ito mangyari habang buhay pa ako. Pero marami ka pang oras. Bukas pa rin ako sa posibilidad. Sana makausap ulit kita sa susunod na linggo. Ako rin.